What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamayan ng bansang Pilipinas! And for today's video, ipapakita ko ngayon ang pag-uwi namin galing sa isla ng Boracay. So, are you excited? Same here! What are you waiting for? Let's get this party started! Welcome back guys! So as promised, isi-share ko ngayon sa inyo ang aming travel from the island of Boracay pa uwi ng Manila. Kasi so far, napakakonti ng mga videos na napapanood ko about it. So let me share you mine. So 5 AM pa lang, nag-check out na kami sa hotel kasi 8 AM ang flight namin from Katiklan to Manila. Medyo madilim pa yon, but luckily hindi umulan dahil hindi na kami nahirapan sa paglalakad namin palabas. About 10 minutes, nakasakay na kami ng tricycle kung saan hinatid kami sa may mismong port. By the way guys, August kasi is habagat season. So instead na jetty port, Tabon Port ang ginagamit para sa mga tourist kasi medyo malakas yung alon sa kabilang port. So, after naming magbayad, binigyan na kami ng seat number and then on the way na kami papunta sa Tabon Port. It only took us around 10 to 15 minutes to be there. So, eto na nga, nakarating na kami sa Tabon Port. Tignan nyo naman guys kung anong itsura. Ayan, medyo parang magta-Takeshi's Castle tayo for today's video. Guys, by the way, magdahan-dahan lang kayo sa paglalakad dyan. I know it looks fun, but medyo nakakakabayan, lalo na pag may dala kayong mga bata. So, just be very careful sa mga steps na gagawin natin. At eto na nga ang mga huling sulyap natin at pamamaalam sa Tabon Port. Diretso na tayo sa pagsakay ng tricycle papunta sa Katiklan Airport. By the way, ang pamasahe namin dito is 50 pesos per head. Di hamak na mas mura ang pamasahe pag pauwi na kaysa sa papunta pa lang. Wow! Around 10 minutes, nasa may departure area na kami ng mismong Katiklan Airport. Now, bago kami pumasok is namili muna kami ng mga pasalubong. Diyan lang sa may mismong palengke sa binabaan namin. Actually guys, may trick dito. Kung konti lang yung tao, mura yung presyo. Pero nang dumagsa na yung mga tao, mga turista, medyo tumaas ang presyo nila. Ang galing ng marketing strategy nila. So, pag nasa airport na kayo, make sure to prepare your documents like your IDs and your gate passes para hindi na kayo ma-hassle. And then again, wag na wag kayo magdadala ng mga ipinagbabawal sa airport. Luckily, hindi naman na late ang flight.
In fairness sa Cebu Pacific ha, nag-i-improve na yung service nila. Hindi na nakakancel at hindi pa nade-delay ang flight. Ayaw kasi nila mamigay ng mga vouchers. Char! Anyway, good job Cebu Pacific. So, ayan, diretso na kami sa airplane. For those of you who have watched my video on how we booked the most affordable tickets through Cebu Pacific, kung matatandaan nyo is hindi kami nagbubook ng seats. Talagang random seats ang pinipili namin. Swertihan na lang talaga kung magkakatabi kaming tatlo. Ngayon, ang flight namin pa uwi to Manila is magkatabi kaming dalawa ng husband ko and hiwalay yung seat ng baby ko. So, dahil sa maraming blank seats or maraming mga hindi nakapunta, luckily, tabi-tabi kaming tatlo. So, ayun, happy naman. So, medyo nagtagal lang kami sa ere ng around 1 hour. I'm not really sure why, baka traffic. Pero ito na nga, it's just basically it. Pagbaba namin sa airplane, nag-shuttle lang kami and then diretso na sa mismong NAIA. Ang ganda ng weather and ayoko magpakita dyan kasi sobrang sunog na sunog yung mukha ko. Hindi naman halatang in-enjoy ko masyado yung Boracay, diba? So, ayan, good job Cebu Pacific. Yes, naging part kayo sa happiness namin sa Boracay. Sa uulitin! So that wraps up our video for today. If you find this video helpful, please do not forget to subscribe to my channel, Alectish Official. Click on the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. And guys, thank you so much for always watching and supporting my videos. You take care and God bless! See you on my next videos!